Ang tamang paghawak ng pera ay importanteng matutunan ng lahat, lalo na kung nasa tamang edad ka na. Pero meron din naman na kahit hindi pa sila capable na humawak ng pera at gamitin ito, ay pwede unti-unting turuan para maintindihan ang tamang paghawak sa pera. Sila ang mga bulilit sa pamilya. Tunghayan mo ang video na ito para maalala ang mga simpleng approach na pwede gamitin para maging interesting at fun sa mga bata ang matuto ng financial literacy. Simulan sa murang edad, gamit ang simpleng konsepto. Sa edad 3 hanggang 7, ang mga bata ay nagsisimula ng maintindihan ang concept ng trade o exchange of goods. Alam na nila kung saan tayo pumupunta kapag may mga kailangan para sa bahay. Ipaliwanag ang gamit sa pera bilang pambayad sa mga produkto o serbisyo. Simulan sa pagpapaliwanag kung ano ang pera at kung saan ito ginagamit. Na ang pera ay ginagamit upang makabili ng mga bagay na kailangan o gusto natin. Tulad ng mga paboritong chocolate, damit, laruan, o kahit serbisyo gaya ng gupit sa barbershop o parlor. Sabihin na hindi madaling makuha ang pera. Kailangan ito kitain o pagtrabahuhan at dapat itong gamitin ng wasto at may pagpapahalaga. Dahil kung hindi, mauubos lang ito na parang walang nangyari. Turuan sila mag-ipon gamit ang alkansya. Pwede itong lata, garapon o cute na piggy bank. Kailangan natin ipaliwanag ang kahalagahan ng pag-iipon, lalo na para sa mga bagay na hindi agad kayang bilhin o masyadong mahal, gaya ng cellphone. Sabihin na ang pag-iipon ay paraan ng pagiging responsable sa pera. Hikayatin silang maglagay ng portion ng kanilang allowance o perang natanggap bilang regalo sa kanilang alkansya. Turuan din sila mag-set ng goal sa pag-iipon. For example, magkano ang iipunin at saan gagamitin. Gumamit ng pretend play para maipakita kung paano gumagana ang pera sa totoong buhay. Maglaro ng tinda-tindahan gamit ang mga laruan bilang produkto. Gumamit ng mga props na pera para ipakita ang proseso ng pagbili at pagbabayad. Sa ganitong paraan, matututuhan ng bata ang mga basic na konsepto ng transaksyon sa tindahan. Ito ang pagpili, alamin ang presyo, pagbabayad at pagtanggap ng sukli. Maaari mo ring ituro ang simpleng pagbabudget tulad ng kung meron kang 20 pesos, anong mga bagay ang pwede mong bilhin. Nakakatulong ito para mas maintindihan ng bata ang halaga ng pera at kung paano gumawa ng tamang desisyon sa paggastos. Ituro ang mga pangunahing gamit ng pera. Sa simpleng paraan, may ipapaliwanag natin sa mga bata ang tatlong pangunahing gamit ng pera. Ang saving, spending, at sharing. Ang save o mag-ipon para sa mga bagay na gusto makamit sa hinaharap. Ipaliwanag sa bata na ang pag-iipon ay isang paraan ng paghahanda para sa mga bagay na hindi natin agad makukuha. Hindi lahat ng gusto ay pwedeng bilhin agad. Kung may gusto silang laruan o kahit treat tulad ng ice cream, mas mabuti na mag-ipon muna. Halimbawa, kung gusto mo ng laruan na may price na 300 pesos at may 20 pesos ka kada linggo, pwede kang mag-ipon hanggang sa pwede mo na ito bilhin. Gawing maging masaya ang progress ng pag-iipon, hindi lang kapag natapos na ang pag-iipon. Ang spend o gumastos para sa mga pangangailangan ngayon. Ituro sa bata na ang paggastos ay hindi masama, basta ito ay ginagawa ng responsable. Pwede gumastos para sa maliliit na bagay na kailangan ngayon, tulad ng snack sa school, mga gamit sa project, o simpleng treat paminsan-minsan. Halimbawa, kung may baong kang 50 pesos, pwede mong gamitin ang 20 pesos para sa merienda at ang natira ay pwede mo nang ipunin. Turuan silang itanong sa sarili kung kailangan ko ba ito o gusto ko lang. Ituro ang konsepto ng budget o ang pagbibigay ng limitasyon sa halaga ng pwedeng gastusin. Ang share o magbahagi para makatulong sa iba. Hindi lang tayo nabubuhay para mag-ipon at gumastos para sa ating sarili. Ang pagsishare ng pera o kahit maliit na bagay ay isang mahalagang bahagi ng pagiging mabuting tao. Kahit bata pa sila, kaya rin nilang tumulong sa pamamagitan ng kaunting tulong para sa mga nangangailangan o ang kinalakan nating lahat, ang pagbibigay sa simbahan o charity. Gumawa ng share jar kung saan sila pwedeng maglagay ng kahit kaunting halaga. Magbigay ng iba pang mga simpleng paraan ng pagtulong para makita nilang posible kahit maliit lang ang ambag.
tulad ng pagbibigay ng pagkain o inumin sa mga nangangailangan. Ganon din ang pag-donate ng mga maayos pero hindi na kailangang damit o iba pang gamit. Mag-provide ng 3 money jars at lagyan ng labels, save, spend, and share. Gamitin ito tuwing makakatanggap sila ng baon, aginaldo o premyo sa school at hayaan ng bata ang mag-allocate ng pera sa bawat isa. Gamitin ang storytelling at mga libro. Mas madaling matuto ang mga bata kung may kwento. Pwede gumamit ng mga librong may aral tungkol sa pera. Ang mga kwento ay effective na paraan ng pagtuturo. Hindi lang ito nakakatuwa at nakakaaliw, kundi nakakatulong din sa pag-unawa ng mahalagang aral, tulad ng pagtitipid, tamang paggastos, at sharing. Basahin sa kanila ang mga paborito mong libro o kwento noong maliit ka pa. Pwede rin ang mga mas bagong kwento o libro na popular sa ngayon. May ilang tips sa paggamit ng mga kwento sa pagtuturo. Ang reading together. Gamitin ang oras ng kwento bilang bonding time at pagkakataong makapagtanong sila. Mag-reflect pagkatapos magbasa. Tanungin ang bata kung ano ang kanilang natutunan. Iugnay rin sa tunay na buhay ang kwento. Turuan sila ng simple budgeting. Kapag nagsimula ng bigyan ng perang baon ng bata, ito ang magandang panahon para turuan sila ng basic budgeting. Ito ay isang magandang pagkakataon para simulan ang pagtuturo ng responsableng paggamit sa pera. Huwag hintayin maging adult sila bago matutong mag-budget. Kahit bata pa, kayang-kaya na nilang matuto ng simpleng pag-allocate ng pera para sa iba't ibang gamit. Halimbawa, kung ang bata ay may 100 pesos para sa buong linggo, tanungin siya, paano mo gagamitin ito para magkasya mula Lunes hanggang Biyernes? Magkano ang dapat ilaan sa merienda bawat araw? Pwede ba magtabi para sa pag-iipon? O may matitira pa ba at the end of the week? Sa ganitong paraan, natututo sila magplano, magdesisyon, at mag-prioritize ng kanilang paggagastusan. Gumamit ng simpleng notebook para sa tracking ng gastos. Hindi kailangan ang mamahaling planner. Isang maliit na notebook ay sapat na. Turuan silang isulat araw-araw kung paano nila ginamit ang pera. Isulat ang date, anong binili, at kung magkano ang nagastos. Bakit ito mahalaga? Nakikita nila kung saan napupunta ang pera, natututo silang mag-control sa paggastos, at mas madali nilang napapansin ang mga sobrang gastos na mga hindi importante, tulad ng candy at soft drinks. Dapat mas maging engaging ang basic budgeting sa bata. Gamitin ang stamp o star system bilang reward kapag nakatipid sila. I-connect sa goal. Kapag nakasave ka ng 25 pesos kada linggo, makakabili ka ng gusto mong laruan sa loob ng isang buwan. Gawing routine. Magkaroon ng money talk at the end of the week para balikan ang naging gastos at pag-usapan ang plano kung gagawin ulit sa susunod na linggo. Ipakita ang mga tunay na halimbawa sa totoong buhay. Isama ang bata sa totoong buhay na paggastos. Kapag namimili, ipakita sa kanila ang side-by-side na paghahambing ng mga produkto. Halimbawa ay ang 2 sardinas, pero yung isang brand ay mas mura ng 2 pesos. Pareho rin ang laki at timbang. Mas maganda kung pipiliin ang mura para makatipid. Ano ang natututuhan ng bata dito? Pagkukumpara ng presyo at halaga or value for money. Pagpaprioritize ng needs versus wants. At ang pagpapasya batay sa budget. Pwede ring isali ang bata sa pagbabayad sa cashier. Hayaan sila mag-abot ng bayad o sukli para masanay sa transaksyon. Isama rin sila sa pagbabudget ng mga bibilhin. Sabihin, may 500 pesos lang tayo ngayon, ano ang mga uunahin natin? Isama sila sa paglista ng grocery items. Turuan silang gumawa ng listahan ng mga kailangan para maiwasan ang impulsive buying. Isama rin sila sa decision making, kung bibili na ba o hindi. Kapag medyo mahal ang isang item, pwede itong ipagpaliban at ipunin muna ang pera. Para maging mas aktibo ang bata, gumamit ng mini challenge, tulad ng paghahanap ng pinakamurang sabon. O kaya anong mga items sa listahan ang kaya mong bilhin kung may 50 pesos ka lang. Kapag nagbabayad ng mga bills,
Pwedeng isama ang mga bata para magbayad ng bills sa mga bayad center. Huwag itago sa mga bata ang mga gastusin sa bahay. Bagkus, ipakita sa kanila na ang pera ay hindi lang mahirap kitain. Ito ay may mga mahalagang bagay na kailangang paglaanan. Gamitin ang pagkakataong ito para turuan sila ng financial responsibility at awareness sa mga daily expenses. Habang pinapakita ang mga bills, ipaalala sa kanila kung paano makakatulong na mapababa ang mga bayarin, tulad ng turn off the lights kapag hindi ginagamit or don't waste water when brushing teeth o naliligo. Ang mga simpleng gawain tulad ng pagbabayad ng bills ay magandang oportunidad para sa mga bata na matutong maging responsable, maging matipid, at matutong gumamit ng pera sa tamang paraan. Sa family goals, hindi kailangang itago o ilihim sa mga bata ang lahat ng mga family goals. Sa halip, isali sila sa proseso ng pag-iipon para maramdaman nilang bahagi sila ng plano at tagumpay. Maaaring ito ay para sa bagong Christmas tree sa Pasko o isang bakasyon. Basta't malinaw ang goal, mas naiintindihan ng bata ang halaga ng bawat pagtitipid. Halimbawa, kung ang goal nyo ay magkaroon ng family outing sa beach, sabihin kung magkano ang halaga na kailangang ipunin ng pamilya. Sabihin ang tipid plan, gaya ng pagbabawas ng pagkain sa labas at magbabaon na lang sa school at sa work. Bigyan din sila ng small role sa pag-iipon, gaya na mag-save sila ng 10 pesos kada araw, makakatulong ito sa inyong pag-iipon. I-celebrate ang mga milestone. Kapag naabot ang kalahati ng goal, mag-celebrate ng simple, tulad ng movie night sa bahay, para manatiling motivated ang lahat. Kapag kasama ang bata sa family goal, natututo silang magpahalaga sa pera at sakripisyo, maghintay at magplano, at maging parte ng isang responsibilidad. Siya nga pala, kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe button. Like mo na rin ang video na ito. Gumamit ng mga techie tools. Sa panahon ngayon, maraming apps ang dinisenyo para tulungan ng mga bata na matutong mag-budget, mag-ipon, at maging responsable sa pera. Siyempre, dapat laging may gabay ng magulang. Kung pamilyar ka sa isang app na ganito, pwede mo siguro ipagamit sa mga bata. Pero kung wala, ang simpleng Excel o Google Sheets ay magandang paraan para matuto sila ng tracking. Sa paggamit ng mga ito, matuturuan mo pa sila ng basic math, record keeping, at analysis. Mag-set up ng mga simpleng columns tulad ng date, money received, money spent, money saved, at saving goal. Ipa-fill up sa mga bata kada araw. Gamitin ito bilang weekly or monthly tracker. Turuan mo lang sila maglagay ng formula para sa mga totals. Parental guidance is key pagdating dito. Regularly mo i-check ang progress nila. Review finances na bonding time na rin. Gamitin ang data para sa reflection, gaya ng para malaman kung bakit nauubos agad ang allowance ng bata nitong linggo. Kung tech ang hilig ng bata, gamitin ito bilang tool para matuto, hindi distraction. Mas madali nilang ma-appreciate ang konsepto ng pera kapag interactive, visual, at swak sa kanilang mundo. Isulong ang financial literacy sa paaralan. Ang mga paaralan ay may mahalagang papel sa paghuhubog ng positive attitude sa pera, lalo na kung ito ay bahagi ng kanilang curriculum. Although, the Department of Education or DepEd is already expanding the financial education in the K-12 educational program, mas maganda pa rin as parents na dagdagan ang mga actual practices na para gawin ng mga bata. Kagaya rin ng mga usual na subjects sa schools, kailangan rin nila ng tulong para masiguradong tama ang kanilang mga nauunawaan tungkol sa gamit ng pera. May mga existing na programa na maaaring gamiting reference ng mga magulang. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay may Financial Education Expo, nagbibigay ng mga learning materials, webinars, at expos para sa kabataan. May mga libreng modules din na tumatalakay sa basic concepts tulad ng saving, spending, at scam awareness. Ang goal ay palaganapin ang financial literacy sa murang edad. Meron ding available na mga financial literacy modules ang DepEd. Kung maagang natututunan ng mga bata ang tamang paghawak ng pera,
Sa bahay at paaralan, mas malaki ang tsansa nilang maging responsable, disiplinado, at matalinong mamamayan sa hinaharap. Pag-usapan ang pera sa tahanan. Maraming pamilya ang iniiwasan ang usapan tungkol sa pera. Madalas dahil sa nagkakahiyaan o may takot dahil sa paniniwalang para lang sa matatanda ang mga ganitong usapin. Ngunit kapag ginawang open at natural ang usapan tungkol sa pera, mas nagiging handa ang mga bata sa tunay na buhay. Pwede ka magsimula sa simpleng kwento. Magkwento sa anak ng mga totoong karanasan na inspiring. Gaya ng noong maliit ka, nagtitinda ka ng mga candy para makadagdag sa baon mo. At magkwento rin ng mga pagkakamaling nagawa. Tulad ng dati ay pabaya ka sa pera, pero ngayon, mas nag-iingat ka na. Ang mga totoong kwento ng tagumpay at pagkakamali ay mas relatable at kapani-paniwala at mas madaling matandaan kaysa sa abstract na lecture. Dahil dito, nakakakuha ang bata ng real-life lessons na hindi matututunan sa libro. Pagpapahalaga sa mga sakripisyo ng magulang. Praktikal na kaalaman sa paghawak ng pera, ang pag-ipon, pag-budget, pagbabayad ng utang, at iba pa. At ang pagtanggap ng pagkakamali bilang bahagi ng learning process. Panatilihin ang healthy na usapan sa pera sa bahay. Magtakda ng regular na money talk time, kahit 10 to 15 minutes kada linggo. Pag-usapan kung paano nagastos ang baon o kung paano mapapalago ang iniipon. Gamitin ang mga araw-araw na sitwasyon bilang kwento, habang nasa grocery, habang nagbabayad ng bills, o habang naglilinis ng bahay. Maging tapat pero yung naaayon sa edad. Hindi kailangang ibigay lahat ng detalye, pero maging tapat sa mga aral. Sabihin ang sanhi ng past mistake, tulad ng hindi kami agad nakabili ng bahay dahil hindi kami agad nag-ipon. Kapag normal at bukas ang usapan sa pera sa loob ng tahanan, nagiging mas matalino at handa ang bata sa mga desisyon sa buhay. Hindi nila ito iisipin pang matandang usapan lang, kundi isang bagay na kaya nilang pag-aralan, paghandaan at gamitin ng tama. Simulan natin ang financial education habang bata pa sila. Sa simpleng mga paraan, pwede nating hubugin ang kanilang kinabukasan. Money is a tool, not the goal. Ito ay reminder na tayo ang may kontrol. Ang tunay na problema ay hindi ang pera, kundi ang kawalan ng tamang disiplina, tamang pag-uugali at tamang layunin sa paggamit nito. Huwag mong kalimutan i-like ang video kung nagustuhan mo. Pakishare na rin sa mga friends mo. Hit mo na rin ang subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe. Para sa ganon, mapanood mo rin ang mga susunod na videos. Salamat!